at papuri, alay namin sa'yo, dinggin na dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ginawa mong si Santa Rosa ay mag-alab sa iyong pag-ibig. Ano pat nilisan niya ang tanang bagay sa daigdig upang tanging para sa iyo makapamuhay ng may matinding pagtitiis na bukal sa kalooban. Bilang tugon sa kanyang pagdalangin, kami nawang tumatahak sa iyong landasin ay makalakap ng tamis ng pag-ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, nadama ko ang kapangyarihan ng Panginoon at sa pamamagitan ng kanyang espiritu ay dinala niya ako sa isang lambak na puno ng kalansay. Inilibot niya ako sa lugar na yaong puno ng mga kalansay na tuyong-tuyo na. Tinanong niya ako, "Tao, palagay mo ba ay maaari pang mabuhay ang mga kalansay na ito?" Sumagot ako, "Kayo po lamang ang nakaalam, Panginoon." Sinabi niya sa akin, "Magpahayag ka sa mga kalansay na ito. Sabihin mo, mga tuyong kalansay, dinggin ninyo ang salita ng Panginoon. Ito ang ipinasasabi niya. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Lalagyan ko kayo ng litid at laman at babalutin ng balat. Bibigyan ko kayo ng hininga at kayo'y mabubuhay. Sa gayon, makikilala nilang ako ang Panginoon." Nagpahayag nga ako tulad ng utos sa akin. Nang ako'y nagsasalita, nagkaroon ng malakas na ugong at nabuo ang mga kalansay. Nakita kong sila'y nagkaroon ng litid at laman. Nabalot sila ng balat, ngunit hindi pa humihinga. Sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, tawagan mo ang hangin sa lahat ng dako.
Sabihan mong ipinasasabi ko, hangin, hingahan mo ang mga patay na ito upang sila'y mabuhay. Nagpahayag nga ako at pumasok sa kanila ang hininga. Nabuhay nga sila at nang magtayuan, sila'y ubod ng dami, parang isang malaking hukbo. Sinabi sa akin ng Panginoon, tao, ang bansang Israel ay tulad ng mga kalansay na ito. Sinasabi nila, tuyo na ang aming mga buto, wala na kaming pag-asa. Lubusan na kaming pinabayaan, kaya nga magpahayag ka. Sabihin mong ipinasasabi ko, bayan ko, ibubukas ko ang inyong libingan, ibabangon ko kayo at iuuwi sa inyong bayan. Kung maibukas ko na ang inyong libingan at maibangon ko kayo, makikilala ninyong ako ang Panginoon. Hihingahan ko kayo upang kayo'y mabuhay at ibabalik ko kayo sa inyong sariling bayan. Sa gayon, malalaman ninyo na akong Panginoon ang nagsabi nito at aking gagawin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Ang mga naligtas, tinubos ng Diyos, bayaang magpuri. Yamang nangaligtas sa tulong ng poon, sa sariling bayan, sila ay hinipot pinagsama-sama. Silang at kanluran, timog at hilaga, ay doon kinuha. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Mayroong naglumagak sa ilang nadako at doon nanahan, sapagkat sa lungsod ay wala ng lugar silang matirahan. Wala nang makain, kaya't nangagutom na uhaw na lubha. Ang katawan nila ay naging lupaypay, labis na nanghina. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Nang sila'y magipit sa Panginoong Diyos, sila ay tumawag. At dininig naman, sa gipit na lagay, sila'y iniligtas. Iniyalis sila sa lugar na iyon at pinatnubayan. Tuwirang dinala sa payapang lungsod at doon tumahan. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Kaya dapat namang sa Panginoong Diyos ay magpasalamat dahil sa pag-ibig at kahanga-hanga niyang pagliligtas. Yaong nauuhaw ay pinaiinom upang masiyahan. Ang nangagugutom ay pawang binubusog sa mabuting bagay. Panginooy papurihan sa pag-ibig niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong
landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtipon-tipon ang mga Pariseyo nang mabalitaan nilang napatahimik ni Jesus ang mga Saduseyo. At isa sa kanila, isang dalubhasa sa kautusan, ang nagtanong kay Jesus upang subukin ito. Guro, alin po ang pinakamahalagang utos sa kautusan? Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nasa loob at labas ng simbahan, sa mga sumusubaybay sa atin online, welcome po sa Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. At mga kadeboto, ngayon ay Biyernes, Quiapo Day, kaya araw ng ating pagdedebosyon sa ating mahal na Senyor, Jesus Nazareno. Kaya bigyan natin siya ng papuri. Siguro lahat tayo pamilyar sa teleserye. At pagka merong teleserye, merong love team. Pag kayong nagmamahalan sa teleserye, pinaghihiwalay ng magulang o ng kung sino man, ang madalas nating maririnig, sasabihin ng babae o di kaya nung lalaki na pinaghihiwalay, hindi ko kaya na mabuhay nang wala siya. Mamamatay ako. Pero hindi lang yan sa teleserye nangyayari, ha? Kahit sa totoong buhay. In fact, meron akong kilala nung nakipag-break, talagang sabi, hindi ko kayang mabuhay. Pero later on, after a year, hanggang ngayon, buhay pa rin naman siya. Hindi naman siya namatay. At kahit yung mga nasa teleserye, di naman namamatay. So ibig sabihin, masakit ang mawalay sa minamahal, pero kaya pa ring mabuhay. At ito ang mas totoo. Dahil ang tunay na nakamamatay ay hindi ang mawalay sa minamahal na tao. Ang tunay na nakamamatay ay ang mawalay sa Diyos. Sa ating unang pagbasa, narinig natin yung propesiya ni Ezekiel. At doon narinig natin, pinakita sa kanya ng Diyos yung maraming buto na unti-unti nagkaroon ng laman. Ang mga buto, ang tuyot na mga buto ay sinisimbolo ng walang pagkabuhay. At ito ay sinisimbolo ng walang pagkabuhay dahil sa kawalan ng pag-asa. Pero saan ang gagaling yung pagkawala ng buhay na yun? Mga kapatid, naisulat ang unang pagbasa na ito noong panahon na nawala ang Israelita sa bayan nila. Ito yung exile nila dahil sa kay Haring Nebuchadnezzar. Ngayon, dahil nawalay sila sa kanilang lupain, lumayo sila sa kanilang lupain
dahil na rin sa kanilang mga pagkukulang at sa kanilang bayan na ipinangako ni Yahweh, sa kanilang bayan na ibinigay ng Diyos, sa kanilang bayan kung nasaan nandun ang templo, doon sila sumasamba, doon ang kanilang tahanan, sila ay inalis. And therefore, napalayo sila sa kanilang Panginoon. Napalayo sila sa kanilang tahanan. At dahil doon, para silang mga patay, para silang mga kalansay na tuyot at wala nang kabuhay-buhay. At dahil dito, masasabi talaga natin na ang mawalay sa Diyos at mawala ng pag-asa ay tulad na rin ng kamatayan. Tulad na rin ng kawalan ng buhay. Pero ang mensahe sa ating unang pagbasa, na mensahe din sa mga Israelita at mensahe din sa atin ngayon, ay sa Diyos hindi nawawala ng pag-asa. Sa ating unang pagbasa, ipinapangako ng Diyos sa pamamagitan ni Propeta Ezekiel na manunumbalik ang buhay, manunumbalik ang pag-asa, dahil manunumbalik sila sa lupang ipinangako. Manunumbalik sila sa kanilang tahanan. Manunumbalik sila sa piling ng Diyos, sa lupa kung saan ipinangako na ibinigay sa kanila. Paminsan-minsan sa buhay natin, mga kapatid, tayo rin parang mga patay, para tayo mga tuyot na mga buto na walang kabuhay-buhay. At nangyayari yon, hindi dahil gusto ng Diyos, hindi dahil minarapat ng Diyos, nangyayari yon madalas dahil sa sarili nating kagagawan. Nangyayari yon dahil napapalayo tayo sa Diyos. Nangyayari yon dahil nakakalimutan natin ang Diyos. Nangyayari yon dahil marami tayong dahilan. Nangyayari yon dahil tayo ay nawawala na sa Diyos. Kapag tayo, di ba, nawawala ng focus sa ating Panginoon dahil sa iba't ibang concern, hindi natin namamalayan minsan. Nawawala na tayo ng spirituality. Hindi natin namamalayan minsan, unti-unti tayong napapalayo sa ating kaugnayan sa Diyos. At kung minsan nararamdaman nyo, kapag ganun yung nangyayari, para talaga tayong patay. At ang kawalan ng pag-asa sa buhay natin, na minsan dala na rin natin ang mga problema o dala na rin ang mga problema natin, na mga pinagdadaanan natin, ang kawalan ng pag-asa ay kawalan din ng Diyos. Kaya nga pagka nawawala ng pag-asa tayo, para na rin tayong walang kabuhay-buhay. Pero ang pangako sa atin ay pag-asa. Dahil ang Diyos hindi tumitigil. Hindi tumitigil ng pag-akay sa atin. Katulad ng hindi siya tumigil sa pagpapabalik sa bayan niya ng Israel. Ganon din naman sa atin. Hindi siya tumitigil ng pagmamahal sa atin. Pero ang pagmamahal na yun ay hindi naman pwedeng one way lang. Hindi lang naman ng Diyos papunta sa atin. Ang panawagan sa atin ay pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Kaya nga sa ating ebanghelyo, narinig natin, sinusubok na naman ang ating Panginoon. Tinanong siya, ano ba yung pinakamahalagang utos? Pag sinabi nating utos, sa konteksto ng mga Hudyo, napakarami nilang utos, 600 plus. Pero tinanong siya, tinanong ang ating Panginoon, dahil sinusubukan siya sa dinami-dami ng mga utos, ano kaya doon yung pinakamahalaga? At alam na rin natin kung ano yung sagot ng ating Panginoon. Mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat at mahalin mo ang iyong kapwa ng gaya ng iyong sarili. Simpleng-simple, basic na basic. At bakit ito ang pinakamahalaga sa dinami-dami ng mga utos? Bakit naman sinabi ng ating Panginoon na ito ang pinakamahalaga? Sinabi niya sa bandang huli ng Ebanghelyo,
Sabi niya, sa 2 utos na ito, nakasalalay ang buong kautusan ni Moises at ang turo ng mga propeta. So ibig sabihin, sa bawat utos ng Panginoon at sa bawat mensahe ng propeta ay may nakalakip, may nakalagay na pag-ibig. So ibig sabihin, ang pagmamahal sa Diyos at kapwa ang pinakamahalaga. Therefore, sa isang tao na tunay na nagmamahal sa Diyos at nagmamahal sa kapwa, yung ibang kautusan ay kusang susunod na. Pero kung iisipin nating mabuti, di ba? Kung lahat ng ginagawa natin ay merong pagmamahal, hindi na tayo mahihirapan sa ibang bagay. For example, sa 10 utos, sinabi sa 3 utos, magsimba ka tuwing linggo, ipagnilin ang banal na araw. Kung nauuna ang iyong pagmamahal sa Diyos, hindi ka na mag-aatubili na hindi magsimba. At kahit anong busy mo, talagang maghahanap ka ng oras na magsimba. Sa 4 na utos, sinasabi, igalang mo ang iyong mga magulang. At kung merong pagmamahal sa magulang, sigurado, hindi mo sila hindi igagalang. Siguradong nando ng paggalang kung may pagmamahal sa magulang. Sinabi din sa kautusan, huwag kang magnanakaw. At kung meron kang pagmamahal sa iyong kapwa, hindi mo siya pagnanakawan. Sinabi sa kautusan, huwag kang papatay. At kung merong pagmamahal, hindi ka papatay. Sinabi din, huwag kang magsisinungaling. Pero kung nauuna yung pagmamahal, hindi mo pagsisinungalingan yung taong minamahal mo. So ibig sabihin, madaling makita na ang pinakamahalagang utos ay ang pagmamahal sa Diyos at pagmamahal sa kapwa dahil sa bawat kilos natin, sa bawat utos ng Panginoon, nandoon nauuna ang pagmamahal at may kalakip na pagmamahal. Pero bakit ang dami pa rin nating kasalanan? Pero bakit hindi pa rin natin nasusunod? Ibig sabihin, mahirap ang magmahal. Ibig sabihin, ang bottom line, mahirap talaga ang magmahal. Pero ang pagmamahal na yon, ang klase ng pagmamahal na yon ay hindi naman imposible. Dahil ang pagmamahal na yon ay ang naipakita ni Santa Rosa de Lima. Si Santa Rosa de Lima ay galing sa noble family. May kaya, mayaman. Pero bata pa lang siya, grabe yung pagmamahal niya sa Diyos. At sa sobrang pagmamahal niya sa Diyos, gusto niyang pumasok sa kumbento sa batang edad. Pero hindi pumayag ang kanyang mga magulang. Pero ano niyo kung anong ginawa niya? Dahil sa pagmamahal niya sa Diyos, ang ginawa niya, nagkulong na lang siya sa kwarto bilang simbolo ng pag-aalay niya ng buhay sa Diyos. Pero hindi natapos doon. Dahil later on, yung kwarto sa kanilang bahay, ginawa niyang panuluyan sa mga walang matirhan at sa mga may sakit. At tuloy-tuloy niyang ginawa yon na kahit at the age of 31, siya ay namatay dahil sa kanyang pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, nagawa niya ang maraming bagay sa ngalan ng pag-ibig. Pero nagawa niya yon dahil hindi siya humiwalay sa Diyos. Nagawa niya yon dahil hindi siya nawalan ng pag-asa sa Diyos. Nagawa niya yon dahil sa pagmamahal niya sa Diyos at sa kapwa. Mga kapatid, tuwing titingin tayo sa larawan ng ating Nuestro Padre Jesus Nazareno, wala tayong ibang nakikita kundi ang pagmamahal ng Diyos sa atin. Pero inaanyayahan tayo ngayon na ibalik ang pagmamahal na yan papunta sa Diyos at sa ating kapwa. Simple lang ang mensahe ng ating mga pagbasa ngayon. Magmahal. Magmahal sa Diyos at magmahal sa kapwa. Mahirap pero kaya. Dahil ang kamatayan
Ang tunay na kamatayan ay hindi ang mawalay sa pagmamahal ng taong minamahal mo. Ang tunay na kamatayan ay ang mawalay sa pagmamahal ng Diyos. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ihayag natin ang ating pag-ibig sa Panginoong Diyos ng buong puso, kaluluwa, isip at lakas. Ihayag natin ang ating mga panalangin ng may pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating paggalang at pagpipitagan sa ating mga sarili. At sa bawat panalangin, Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga pinuno naway umakay na mga sumasampalataya sa mas malalim na kaalaman at pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang mga namumuno sa atin naway gawing gaway ang pagsunod sa batas ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga tahanan naway maging mga lugar ng presensya ng Diyos kung saan ang bawat isa'y ay natuturuang kumalinga at gumalang sa bawat isa bilang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Sa pamamagitan ng banayad na haplos ng Espiritu, tayo naway magkaroon ng matinding habag sa mga may sakit at sa mga matatanda. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Ang ating mga mahal na yumao, naway dalhin ni Kristo sa kanyang walang hanggang kaharian. Manalangin tayo. Panginoon, umunlad nawa kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, ibinunyag mo sa amin ang iyong kalooban sa pamamagitan ng iyong mga utos. Ngayong aming dinadala sa iyo ang aming mga kahilingan, bigyan mo kami ng biyaya na maisabuhay ang iyong utos. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Jesus Nazareno, alak at tinapay sa tanan ay nagbibigay buhay, biyayang kaloob mo'y aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal.
Ama naming lumikha, sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Rosa, ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Hesukristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayong sa aming ibinigay ng iyong anak na minamahal, ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggagalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niya si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan
at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o ng lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Rosa upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagbabasbas, mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag
na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyarihan, mapagmahal at mahabaging Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipinto ka namin. Aral mo aming buhay at kaligtasan. Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinulwalhati ka namin.